Sure ako guys. Guys, namili kami ng frozen konti lang kasi napakalakas talaga ng ano namin ng hotdog. No? So, namili na kami konti and then bawang sibuyas and then konting plastic and then pupunta naman kami ngayon sa Jenny's Chicharon at saka sa quiet! At saka sa naglakad kasi po guys ang init. Direct way, may bibili na kami kasi wala na kaming yung mayonnaise. Grabe sold out mayonnaise namin. No? So pagka ganyan nakaka-iska po kami ng oras, doon kami umaalis ni Daddy. Kahit konti lang yung dala namin na pera. Tapos may sinasabay kami importanteng lakad. So yun. Hiningal ako, naglakad ako. Natulog din kasi ako buong biyahe. I'm sleeping the whole trip going here. So, para hindi ako may stress at gusto ko mag-relax, matulog. Nakatulog ako. Dinala ko tong unan ko. Yung neck pillow ko. So, ngayon, we're heading to Jenny's and then after that, yeah, Jenny's. Straight up. Jenny's muna. Numutla ako guys. Na lipstick. Nakapambahay lang ako guys. Nako. Hindi ko masyadong feel mag-ayos. Ganun lang ako talaga. As in. So, see you later na lang. No? Putla. Pauwi na kami guys. Malapit na kami. And, ayan. Pinamili natin. 20,000 kay direct way, 1,600 na chicharon, what more? 2,000, almost 2,100 na frozen. Wait lang guys kasi malapit kami sa school. Ayan, nakalagpas na tayo sa school. Ano pa ba guys? Yung mga bawang sibuyas, nabili ang mahal ng kilo ng bawang sibuyas, kamatis, naku. Tapos, ano pa ba mga pinamili namin? Plastic, bumili kami ng ilang plastic at saka ng straw. Yun, makulang na lang. No? So, yun. Ha? Mga plastic. Okay. I'm just plastic today. Yeah, di ba there is a Canada plastic? Daddy cooking curry soup. And then, dumating na yung order ko guys na ganito. Finally, I have this. Yan, kasi gusto ko to sa bahay. Hindi masyadong malaki. No? You can cook. And then this one is Instapot guys. Instapot. Ayan, binili ni Daddy yan. So, para siya may pagka-pressure cooker gano'n. Ayan. Kasi, gusto ko yung hindi masyadong complicated pag magluluto. Kung gusto ko ng noodles, lalo pag may gagawin ako sa bahay, maglilinis, and then with sounds, and then eating, you know. Ayan, dumating nga pala ngayon ay ang Ready Mar, nag-deliver ng mga boy bawang, mga jelly ace, mga kung ano-ano, hindi ko na nga inano. And then dumating si PMFTC today at nag-replenish tayo ng stocks, no? So, eto medyo bawas kasi nakalagay dito yung iba naman na galing ng 14M. So, wala na akong nandun na lahat sa aking lalagyan yung camel ko na ubos, no? Almost 12, 12 rim. Kukuha tayo sa Martes ang balik nila. And then, Mighty, wala na rin. Almost naka-out na ang Mighty. Naka-out na ba? Isang rim na lang yun nandito. Naka-out na lahat. Ilang ding rim yan. So, yun. And simulan na natin ang ating vlog for today's video. Hi guys, Mami Park is here. Kamusta kayo? Grabe guys. No, meron lang ako mga pinagdadaan ng pagtatakaw nitong mga nagdaang araw. Kaya ako ay hindi masyadong Pero nagva-vlog naman ako guys, no. And kahit papaano, no, nag-replenish na tayo ng stocks again. Hindi ko na guys napapagod na kasi ako. Hindi ko na ipapakita yung hauling, yung ganyan kasi too much work na para sa amin talaga, yung para sa akin as a vlogger, no? Kasi para naman din kasi sa akin, actually hindi ko naman kasi obligation talaga yung mga ganyang dapat na po wala iba-vlog pag ayoko. Alam nyo naman ng mami, kilala nyo naman. No, pero syempre focus tayo, meron tayong i-shout out, no? From our last video at meron tayong pag-uusapan na iikot yung topic din natin dito na bakit mas masarap pa rin talaga ang maging sole proprietorship, no? Ang maging solong negosyante. Ano ba ang advantages niyan, no? So, may disadvantages din ba, Mami Park? Meron din, no? Actually, napag-usapan na nga rin natin halos talaga ng mga nagdaan. So, this topic is very basic pero magkakaroon kayo ng idea. At bakit lahat naman tayo agree na mas masarap pa rin talaga ang solo. Pero syempre gusto ko pa rin banggitin kasi may advantages and disadvantages. Para ma-avoid na nila na pumasok sa desisyon na baka eventually pagsisihan. No? Ganon. So, I would like to shout out first busog na busog ako, hinihingal pa ako. Si
user-CV2NL3TW2C. Ayan. Happy birthday. Kasi sinama ko dun sa intro ko yung birthday ni Kier. Ayan. And then, Starlight, ito best friend ko to, si Beshi ko to, no? Belated happy birthday, Kier. Ayan, pinanood niya yan. Alam niya yan. So, bida rin siya dyan sa ano na yan. Kasi we've been partner before, no? Sa negosyo. Ayan. Ellen Pilar, good morning, Mommy Park. Always watching. God bless you po. Love you. Love you too. You never forget saying I love you. I love you too. Parang sa daddy. Happy birthday, Kier. MBTC. Okay, Sherilyn Gape, 980. Si Sherilyn Gape po ay matagal ko ng subscriber. Isa po siya sa mga kauna-unahang subscriber ng Mommy. At saka si sino ba yun? Nakakalimutan ko na naman yung mga pangalan ng mga ano na natin, mga dati pa nating mga Ria, yan sila Ria. Marami tayong naging dati pa mga subscribers tsaka sa mga OFWs. Ayan, Maluagire 5825. Hi Mommy Park. May kilala akong OFW, sari-sari store ang business niya. Siya ang financer at may industrial partner siya. Ayun, pag uwi ang OFW, pupunuin niya ang store at pag alis niya, 2 months lang, kalbo na naman tindahan. Mas mahirap nga din pagkaanak ang partner, like what happened to Madam Kilay. Kasi diba, nabanggit ko din si Madam Kilay. Mag-headset tayo guys para whatever man yung sounds, ma-interrupt man tayo is, Ayan, recording audio with external churba. Okay? Ayan, pag-usapan natin, nabanggit ni Ma'am nabanggit ni Ma'am Malu Aguirre ang salitang industrial partner. Ba ibig sabihin ng industrial partner? Ang industrial partner, usually ang participation nito sa business is all more of service, no? More of service. Yung parang sa mga empleyado, gumagawa din ganyan. So, Mommy Park, ano ba ang kaibahan ng industrial partner at ng human capitalist? Kasi ayan. So, wherein naman, pagdating naman sa human capitalist, ay bukod doon sa participation niya ng service din, ay more of skills and knowledge. No? Education mo, yung educational attainment mo, yung expertise mo, experiences mo. So, more of nagpo-focus doon. And, the industrial partner, in general, ang rules dyan ay hindi liable when it comes to the liabilities ng negosyo, no? Unless stipulated. Ano ibig sabihin ng stipulated? Yun ang napag-usapan, yun ang napag-agrihan na included siya, no? And when it comes naman sa profit sharing, again, it depends also with the agreement. Kung ano yung mai-stipulate, kung ano yung mapag-uusapan, kakaroon ng agreement, no? Between the partners or between the parties, okay? So, yun, no? So, yun nga, ito yung sad part, no? Sabi ko na nga, may lalabas talagang comment, no? Usually, mga OFW, yun nga, no? Marami talaga ang mga, dahil nga may ilalabas, generous, no? Generous. So, if you remember before, na-advise ko na doon sa mga OFW na nagnanais mag-sari-sari store, some of them, the decisions are made by early paano ba sasabihin yun? Parang nag-a-acquire na sila ng experience. Kaya ang ginagawa nila, hindi man sila physically present sa negosyo, yung mostly mga members of the family, sila na yung pinag-aasikaso, no? Actually, isa yan sa isasample ko before, I don't know if I'm allowed to share this, pero siguro kung mapapanood ni DTV, ni Kuya Darwin, nasa Pilipinas na pala siya kasi he's been working for how many years? More than 10 years na yata in Italy, and now he's finally home. And I don't know, tinanong ko siya if he's going to stay for good, parang oo. And right now, he started his munting sari-sari store, and instead of hiring someone to do his mga istante, siya na lang kasi may ano naman siya, may skill siya to do it, no? So, makatitipid. So, dati talaga, he really wanted talaga na yung family niya mag-look after, magkaroon na, simulan na, ganyan. But talagang medyo wala siyang maasahan, no? Lahat palpak, lugi, or whatsoever pa na deep reasons. So, maganda talaga, kapag ikaw ang may puhunan, ikaw na lang din ang kumilos, hintayin mo yung right time, no? Importante kasi dito yung marunong tayong maghintay. I understand for the fact na kaysa nga naman sayang yung panahon, masimulan na, and then para pagdating ni OFW, susundutan na lang niya. But 90%
ng mga OFW. Frustrated, disappointed ang result, no? So talagang maswerte yung mga nag-OFW na matitino ang kanilang mga napagkakatiwalaan at napapakiusapan na kumilos sa negosyong naiisip, no? Tsaka usually naman pagkalalo ka pamilya, ang pangarap ay hindi lang naman para kay OFW lang. Halimbawa, ako OFW, syempre kaya ako kayo ini-involve sa business, especially family members or mga kamag-anak, is because I also wanted to help you, no? To help you out kung ano ang mga pinagdadaanan nyo when it comes to financial. But syempre, lahat walang free. Kailangan pare-parehas kumilos, no? So, kung si OFW, kung ang isang capitalist ay provider when it comes to financial, so meron tayong human capitalist wherein i-share naman niya ang knowledge when it comes to business because so siguro for the circumstances of or the reason na lack siya ng puhunan. And then, we have the industrial partner na wherein naman siya naman yung halos assistant din ng human capitalist, no? Yan. So, yun lang. Pinaganda lang tong mga terms na to, pero sa totoong buhay kasi, ganito lang naman yan eh. May pamilya ka, inutusan mo nanay mo, sinabihan mo ang pamilya mo or mga kapatid mo sa Pilipinas, maglalaan ako ng puhunan, ayusin nyo yung bahay dyan, gawa tayo ng tindahan, magtatayo ako may balak ako magtayo ng business, humanap kayo ng pwesto, ganyan-ganyan, sige, yung mga, sige, ikaw ang aking taga-assist dyan, kapatid, ikaw ang taga-ganito, patawag mo si pamangkin na ganito, pwede mong pagtindahin, pwede mong pag-anuhin, ganyan, tapos, bukod sa kinikita niya, bibigyan pa natin ng konting bonus or konting share, kapag maganda ang kita, or ba tinatawag doon? Parang commission, something like that, no? So, ganun lang, parang ganun lang din siya. Pinaganda lang talaga kasi ito yung talagang mga terminologies when it comes to business, pag mga business terms, kapag mga usaping negosyo na talagang papasok sa legal, yung kumbaga ba iaayos ang sistema sa negosyo para magkaroon ng tinatawag natin na black and white or contract or agreement na ipapasok sa legal, ililigal, no? So, kaya ina-explain natin ng broad na just in case na kayong mga OFW at hindi man OFW na kahit isang individual na merong pera na gustong ilaan para sa negosyo, isang employed na gusto nang mag-resign and wants to start up the business, no? Para habang hinihintay niyang kailan siya magre-resign, makita niya kung talagang magwo-workout ang negosyo nang after na mag-resign, no, meron siyang negosyo nang haharapin at aasikasuhin na mafofokusan. So, ganun lang naman, no? So, magtuloy tayo ng shoutout and I will tell you my insight when it comes naman sa sole proprietorship. Now, sabi naman ni Maria Concepcion Bueva, 9520, good morning, Mami Park. Happy birthday, Kier. Clarissa Aragit, 3570, good morning, Mami Park. Happy birthday, Kier. God bless you and family always. Dorothy Joy Cruz, nasagot na yung tanong ko, di ko pa man natatanong. Kaibahan lang, ang gusto ng kapatid ko, umpisahan namin pag nandyan na ako para daw alam ko lahat, no? So, hindi ko alam, hindi pa rin naman binabanggit. Hindi ko alam kung si Ma'am Dorothy ay OFW din at nagkataong OFW ang isinample ko doon sa tanong din niya na tungkol sa topic natin last time na yung advantage and disadvantage ng being ng capitalist at saka human capitalist. Okay. Mag-thank you, Ma'am Joy, Salamat po sa inyong Dorothy Joy, no? Salamat po sa comment. So, yon, happy birthday din daw kay Kier. So, syempre, hindi mawala ang ating Mama Lonzi, OFW Kuwait. Nice advice always, Mami Park. Ayan. At happy birthday din daw kay Kier. So, I would like to have a short when it comes to this topic. Tayo may bibili. Okay. So, ang advantage ng sole proprietor or sole proprietorship is bukod doon sa wala kang maiistorbo, no? Number one, wala kang maiistorbo, wala kang kailangang i-please, no? All the decision ay manggagaling sa iyo. You don't have to ask consent kasi wala ka sa partnership. And everything is yours, no? Including the saying of or the word of profit and loss. Solo mo ang profit, solo mo din ang loss, no? So ikaw lang, at least wala kang maiistorbo. Actually, majority of the commentors sa mga previous videos natin ay talagang mas nanaisin nila, mas gusto talaga nila ang sole proprietorship, no? Yung sosolohin mo na lang. So one of the advantages yan, no? Kasi less stress. Wala kang kailangan pakisamahan na ka-partner. May idea ka, gusto mong ma-execute, gusto mong matupad, gusto mong isama sa business operations, kaso lang may nag-disagree sa isang partner mo, no? Lalo na kung kapitalista pa siya, mas malaki share niya. So yon. So hindi katulad ng solo, no?
ma-execute mo lahat ng mga good ideas na naiisip mo, mga creative ideas na naiisip mo sa negosyo. And another advantages of that, syempre, is mag-focus tayo doon sa kikitain, no? O actually, nabanggit ko na nga yung profit and loss. Yung kikitain, hindi mo kailangan ng ma-stress to prepare the financial report kasi time to time, dahil ikaw ang may-ari and hands-on ka, ikaw din ang makakaalam. Ikaw din ang makakadiskarte kung paano mo papapataas at mapapalago ang negosyo. No? So actually, ending lang nito is talagang wala kang maiistorbo at kabig na kabig mo ang kita kung nasumpungan mo ang magandang negosyo at nagkaroon ito ng good problem. Okay. So, ganun lang siya kasimple. No, sa disadvantage naman niya is, let's say for example, no, yung parang sa case ko, at dun sa case ni si Ma'am Lori yata, si Ma'am Lori yata yun, yung nag-comment, hindi ko maalala. Parang si Ma'am Lori. Kasi si Dorothy at saka si Ma'am Lori, parehas orange yung kanilang profile, ano. So, nagkakaroon ng good problem at yung demand ay tumataas but the supply cannot provide, no? Or hindi basta-basta ma-provide kasi nga lack of capital, no? Established na yung business but lack of capital due to high demand. So, good problem siya, 'di ba? So, yung iba talaga mas pinipili na mangutang. Yung iba naman pinapasok nila ang pag-i-invite ng investor or partnership. Iti-turn into partnership ang negosyo. So, ang advantages kasi nito, pagka maganda talaga yung opportunity and you really going to jump or going to another or next level ng transition, talagang halimbawa, nasa millions ang usapin dito na cash flow, talagang maganda yung opportunity or yung idea na mag-invite ng investor or ng partner. And ang advantage nito, yung stability ng negosyo, magdidire-diretso at mapapanatili. Kasi meron kang ka-partner when it comes especially sa financial. No? So, yun yung isa sa pinaka-main advantage niya. Meron kang kasama na mag-brainstorming to do more, to do such sa negosyo. Yon yung advantage ng partnership. And when it comes to liabilities, may ka-partner ka, no? Whatever happened, kapag ka nagkaroon ng problema, may kasama ka na magre-resolba at hindi natin dinadasal, pero syempre iyon nga yung pag-uusapan natin. Kung dumating dun sa point na magkaroon ng liquidation, bankruptcy, hindi lang ikaw yung liable, no? Lahat kasama, apektado, lahat kayo magiging pantay-pantay. Kaya nga, partnership ito talagang kailangan, bago magdesisyon, ay kailangan na pag-usapan, na pagkasunduan, no? Nagkaroon ng agreement. So, dun tayo sa disadvantage niya. Ang disadvantage niya, kung ano ba ang iyong role sa partnership, no? Are you a human capitalist? Are you a capitalist? Are you just the industrial partner, no? Ang kainaman sa industrial partner, might possible na hindi ka, sa general rules, tulad ng sabi ko kanina, sa general rules niya, ay most of the time talaga hindi siya liable sa mga liabilities, no? Ang ano lang niya, ang kakabigin din niya, it's either commission, may profit sharing, yes, but hindi ganun kalaki compare sa mga capitalist and human capitalist. Sa liabilities, pwede siyang makalusot. Unless stipulated nga or napag-agrihan na makakasama siya doon sa magiging liabilities, no? Yan. So, para meron lang kayong idea if papasukin nyo ang partnership. And then, ang ano naman niya, ang disadvantage niya, yun nga yung advantage niya na may makakasama ka na ibig mo sabihin mo pala, Mami Park, damay-damay na to. Hindi, it's just that kaya nga partnership, kailangan partner kayong magdidesisyon. Manuman ang magiging resulta, tatanggapin nyo ng maluwag sa sarili nyo at walang sisihan. No? So, pinasok nyo yung partnership Ganun talaga. Partner kayo sa lahat, no? Sa lahat ng bagay. Ano man ang magiging resulta ng mga desisyon nyo sa negosyo. So, sa disadvantage niya, so, yun nga, kapag meron kayong naagrihan, disadvantage naman, pag naagrihan nyo yung isang idea ng isang kapartner na pinopropose niya para sa negosyo nyo, and then, nagkaroon ng hindi nag-work out, hindi nag-work out, so damay kayo sa liabilities, damay kayo sa magiging result, no? Yun lang naman yun. So, another pa is, syempre,
mas masalimutan trabaho kasi syempre lahat kailangan alam ang financial, lahat involved, lahat kailangan malaman ang nangyayari sa loob at labas ng negosyo. So, kung ikaw ang naatasan sa mga ganyan na talagang kailangan i-report mo lahat, matrabaho talaga siya, exhausting, no? But all in all, kapag maganda naman yung nagiging and in good faith, no? Lagi kong sinasabi, in good faith. Ano ba ibig sabihin? The honesty of a person upon the agreement or within the contract or agreement, no? So, dapat mapapanatili pa yon. So, another disadvantage kapag ka nagkaroon ng conspiracy. Ano ba yung conspiracy? Sabuatan. Paano kung ikaw yung kapitalista? Nagsabuatan si industrial at saka si human capitalist. Kawawa naman, no? So, may possible na mangyari yon, no? Betrayal, ganyan, cheating, and pagsisinungaling, mga lies, ganyan. So, maaaring mag-occur kung ang good faith ay nawawala na, no? Nasilaw ng pera. So, yun yung disadvantage niya kasi maraming involved. Paano kung hindi nila gusto yung the way na dahil halimbawa naging naging masyado ang dahil ikaw ang kapitalista, no? So, parang nainis industrial at saka si human capitalist, pinagkaisahan ka without your knowledge. Gumagawa sila ng mga hakbang para sa negosyo without your knowledge until nalalaman mo na lang na ganito ganyan, may ginawa ng kabalbalan sa hanap buhay. So, yun yung disadvantage niya kasi nga too many people involved. So, if you're solo lang, ikaw lang, sole proprietor ka lang, whatever happened, ikaw at ikaw lang ang may liabilities sa profit and loss, no? So, nagets na po ba? Ganun lang kasimple ko siya Actually, yung mga terms na yan kasi talaga yung mga terminologies when it comes to business world, no? Mga business terms yan. Pero, syempre, sa mga pang-araw-araw at mga simpleng usaping buhay realidad natin, yan lang naman na yung parang nangapital ka, may nagkasunduan kayo, ganyan-ganyan, na merong magtitinda, magkakaroon kayo ng negosyo, magpa-partner kayo, ganyan. So, kapag ka-involved kasi malaking pera, so syempre kailangan talaga, kahit naman maliit kailangan talaga may black and white. Ano ba ibig sabihin ng black and white na tinatawag at binabanggit ko palagi? Baka ito lang, hindi nyo pa alam ang term na to. So, ibig sabihin yan, written in black and white and offer legal certainty. Ibig sabihin ng legal certainty, no, the truth, no, the truth in the written agreement, no, parang ganun yung ibig sabihin niya. So, kapag ganyan, black and white, it refers to legalization of the agreement, no? Kasi syempre, halimbawa nag-agreehan lang kayo, hindi naman kayo nagpirmahan, walang notarized, walang 'di ba? But ang alam ko ngayon, basta mayroong naging pirmahan at napagkasundaan, ay po pwedeng sa barangay. Merong kaso pa rin as long as may mga pirma. Ngayon na i-acknowledge. Alam ko na revise na kasi yung mga ganyang code, no, sa law na hindi na pa notarize pero nagkaroon ng pirmahan, no? So medyo may laban pa, no? So ganun lang siya kasimple, no? Kaya naging parang kasabihan na siya na dapat black and white tayo, no? Parang dahil nagkasundo, hindi yung verbalan lang, no? Black and white and then may witness, ganyan. So para mas matibay. Okay? At mas matibay talaga kung panonotarize. Mas importante 'yon, no? So ganun lang. So, yun nga, yan lang yung mga simple ko pwede ko mai-adds on, no, sa ating sole proprietorship and partnership dito lang sa mga simple nating mga negosyo. Na syempre, kahit sabihin pang simple, it involves money, no, hindi birong pera. Kung kahit ba sabihin hindi milyon ang usapin, kung 100,000 o less than 100,000 man yan, pera pa din yon, pinaghirapan. Kailangan black and white, no? So, yun lang, and I hope you made a good choice and have a good day ahead of you. Happy selling mga kasari. And this is Mami Park and this is Team Park. Bye! Fighting! Mwah.